David's Mighty Men. Ito po ang ating pag-aaralan at ang kwentong ito ay bahagi ng life story ni David na nasa bandang dulo o mga huling yugto na ng paghahari at buhay ni David. Hari na ng Israel si David dito sa ating kwento. Pero bago po natin simulan ang ating main story, balikan muna natin saglit ang isa sa mga pangyayari noong nagsisimula pa lamang si David. Ang version po pala ng Biblia, ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog or Filipino at New American Standard Bible para sa English. Balikan natin noong hindi pa hari si David, pero siya na yung anointed na papalit kay Haring Saul. Kaya galit si Haring Saul kay David, hinahabol-habol siya palagi para patayin. Kaya noon sa isang tagpo o eksena, laging tumatakas si David kay Haring Saul. Naging wanted siya ng hari. At ganito nagsimula bago po maging mighty men ang mga kasama ni David na ating pag-aaralan. Ito po ang isang eksena sa 1 Samuel chapter 22 verse 1 and 2. Umalis si David doon at tumakas patungo sa yungib ng Adulam. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama, kanilang pinuntahan siya roon. Bawat nagdadalamhati, bawat may utang, at bawat hindi nasisiyahan ay nagtipon-tipon sa kanya at siya ay naging punong kawal nila. At nagkaroon siya ng may 400 tauhan. Yung anointed na papalit na hari, nagkaroon naman ng 400 na tauhan. Pero kung ikukumpara yan sa kanilang kalaban, sa mga tauhan ni Haring Saul, maliit na bilang lang yung 400 at hindi naman talaga sila mga warrior talaga. At bukod doon, pansinin po natin kung anong klaseng mga tao itong mga naging kawal ni David. 400 nga, pero mga inaapi, mga taong nagdadalamhati, mga may utang, mga hindi nasisiyahan sa buhay. So, paano kaya sila makakatulong sa pamumuno ni David? Siguro po kung ako yung nasa kalagayan ni David, makakapag-isip ako na, paano kami nito lalaban kay Haring Saul? Kung ako nga yung anointed one, napapalit kay Haring Saul, paano ito gagamitin ng Diyos? Paano ang mga taong ito gagamitin ng Diyos to do great things and mighty things sa journey, sa pamumuno, at sa paghahari ni David? Now, ang sitwasyon ni David po, meron siyang kailangang gawin upang mapaglingkuran ng Diyos. Meron siyang kailangang gawin upang maisulong ang salita at kaharian ng Diyos na halos kapareho din po ng ating sitwasyon ngayon. So, paano sina David at ang kanyang mga kawal o yung kanyang mga tauhan haharap sa isang malaking kalabang katulad ni Haring Saul? And sa ating laban naman po, sa hamon ng pagsulong ng salita at pagsulong ng kaharian ng Diyos at sa ating paglilingkod sa Diyos, paano naman tayo tutugon? Paano tayo lalaban? Marami po kasi sa atin, kapag nagdadalamhati, o kaya kapag baon sa utang, yung bang merong financial problem, o kaya naman, kapag hindi nasisiyahan sa buhay, merong ilan sa atin, pinagdududahan natin ang ating kakayahan na makagawa ng mga bagay para sa Diyos. Na sa halip na patuloy na lumapit, na sa halip na patuloy na maglingkod sa Diyos, lumalayo pa. Baka kung tayo po ito, yung nasama sa grupo na yan, tapos nakatingin lang tayo sa limitasyon ng kakayahan natin at kakayahan ng iba, baka sa halip na ma-involve tayo sa ministry, mag-excuse na lang tayo na sila na lang o kaya iba na lang, hindi naman ako kasing galing nila, o kaya wala naman akong maraming time katulad nila, o kaya ang dami ko pang intindihin sa buhay. Or kung sakali man po na active ka nga sa isang ministry, tapos ganito yung mga kasama mo na ang daming problema, na malungkot ang buhay, mag-iisip ka rin siguro na, paano namin matutupad ang misyon na ibinigay sa amin ng Diyos? Kung nakatingin lang po tayo sa limitadong kakayahan natin at limitadong kakayahan o kakulangan ng iba, minamaliit natin hindi lang yung ating sarili,
hindi lang yung ibang tao, kundi minamaliit na rin natin pati ang kakayahan ng Diyos na gumawa sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Alalahanin natin, ano ba yung layunin ng Diyos sa pagpili niya sa atin at sa ating mga kasama? Unang Korinto chapter 1 verse 27 hanggang 28. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang may hina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Ano po yung layunin ng pagkapili sa iyo? Upang ang marunong at ang malalakas hiyain. Kapag nangyari po ang isang extraordinaryong mga bagay sa pamamagitan ng mga ordinaryong katulad natin, nabibigyang kapurihan ang Diyos. So maniwala po tayo sa kakayahan ng Diyos na gumawa sa pamamagitan natin. Huwag tayong masyadong mag-focus or tumingin sa limitasyon ng kakayahan natin. Ang Christian ministry po, hindi po ito tungkol sa kung ano ang kaya nating gawin para sa Diyos. Hindi rin ito tungkol sa kung ano yung kaloob na or spiritual na kaloob na meron tayo. Kundi ang ministry po, tungkol sa kakayahan ng Diyos na gumawa ng maraming bagay sa pamamagitan natin para sa kanyang kaluwalhatian. Ang point po, simulan na natin kahit mahina pa tayo. Maging involved na tayo, lalo na sa ministry ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagsulong ng kaharian ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos. Simulan na natin hanggang gumaling tayo, hanggang lumakas tayo. Paano ba nagsimula si David? Sino-sino ba yung mga kasamahan niya? Mga pangkaraniwang tao, mga mahihina ang mga tauhan niya. Pero makikita natin sa ating main story kung paano kumilos ang Diyos at ginawang mga mighty men ang mga tauhan ni David. Mula sa ganito, mga pangkaraniwang tao, mga ampas lupa, mga naturingang mababa, mahihina. Mula sa ganyan, balikan po natin yung ating main verse sa verse 2 ng unang Samuel, chapter 22. Mga inaapi, mga nakalubog sa utang, mga nasisiyahan. So, paano kumilos ang Diyos mula sa ganito patungo sa ganito? David's mighty men. Narito po ang listahan ng mga matatapang o kaya magigiting na mga mandirigma o kawal ni Haring David. At mga kapatid po pala, sa pag-aaral po natin ito, iuugnay natin ang ating mga sarili sa mga mandirigma ni David. Bagamat iba yung labanan na kinakaharap natin ngayon, pero ang makita natin kung paano sila lumaban at kung paano sila makipaglaban. Magbigay inspirasyon din ito sa atin, itong kwentong ito, sa laban natin ngayon sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa laban natin sa pumipigil sa ating maglingkod at sumunod sa Panginoong Hesus. Magsilbing inspirasyon din ito sa laban natin sa discipleship, yung gawing alagad ni Jesus ang maraming tao sa paligid natin. At magbigay encouragement din ang kwentong ito upang magpatuloy tayo sa pakikipaglaban na nagtitiwala sa Diyos. Simulan natin dito na tayo sa ikalawang Samuel. At simulan natin sa 3 magigiting na lalaki. Ito po yung listahan ng David's mighty men. At ito pala sa ating main verses sa 2 Samuel chapter 23. Yung mighty men na nakalista ay 37. Pero ang tawag sa pangkat nila ay ang 30. At sa pangkat na yon, nung ang pangkat na 30, merong top 3. Ito yung 3 magigiting. Sa top 3 naman, una dyan si Josheb-Bashebeth, isang Takemonita. Verse 8 ng 2 Samuel chapter 23. Ito ang mga pangalan ng mga mandirigma ni David. So, hari na si David dito. Si Josheb-Bashebeth ng Takemonita na pinuno ng mga kapitan,
ginamit niya ang kanyang sibat sa 800 na pinatay niya ng minsanan. Pinuno ng mga kapitan, so malamang itong si Josheb-Basshebeth, ito yung nangunguna sa 3 magigiting na tauhan ni David. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version. Unay si Josheb-Basshebeth na taga-Takimon, siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagi ang 3. Sa isang labanan, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Bakit siya naging magiting? Sa isang labanan daw po, nakapatay siya ng 800 na kalaban gamit ang kanyang sibat. Anong panama ni Panday? Ano po kung nakapanood kayo ng movie ni FPJ dati? Mag-isa lang kaya siya dito o kaya siya lang yung leader sa pagpatay ng 800? Ano man yung naging sitwasyon noon, ang mahalagang makita natin dito, hindi siya tumigil hanggat hindi patapos ang labanan. Hindi niya sinabing, okay na yan, marami na siguro, naka 500 na siguro tayo, hinto na ako or hinto na tayo. Hindi niya sinabing, okay na ha, nagawa ko na yung part ko. Kayo naman, ibang mga kawal naman. Hindi po ganon. At ganon din po sa ating labang kinakaharap. Hindi din tayo titigil hanggat hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating abutin pa ang maraming tao. Hindi pwedeng, kunyari, may na-invite na tayo o kaya may natulungan na tayong 10 tao na magkaroon ng biblical na faith, hihinto na tayo. Naiisipin natin, marami naman na yun okay na siguro yun. Lalo na kung ikukumpara sa iba. Huwag mo na tayong hihinto. At huwag nating iisipin na, iba na lang kaya yung kumilos sa laban, iba naman. Bilang mga alagad ni Jesus, let us reach more and more people for Christ at gamitin natin kung ano ang meron tayo ngayon sa ating kamay. Katulad ng online service na ito. Isa na maaari natin gamitin. Si Josheb-Basshebeth, dahil iba yung laban niya, ginamit niya sibat. Sa ating discipleship, anuman ang gamit na abot ng ating kamay o available para magamit natin, gamitin natin. Imagine itong si Josheb-Basshebeth. Sibat lang ang ginamit niya at ginamit niya ito ng buong lakas. So, ganun din po tayo. Ano man ang meron tayo, do it with all our might. Buong lakas hanggat hindi pa tapos ang laban. Ang pangalawa po sa lista ng 3 magigiting, ikalawang Samuel chapter 23 verse 9 and 10. At kasunod niya sa 3 magigiting na mandirigma ay si Eleazar, na anak ni Dodo, na anak ng isang Ahohita. Siya ay kasama ni David nang hamunin nila ang mga Filisteo na nagkakatipon doon upang makipaglaban at ang mga tauhan ng Israel ay umalis. So, isa sa top 3, yung kasunod, ay si Eleazar, anak ni Dodo, isang Ahohita. Siya'y bumangon at nilabanan ang mga Filisteo hanggang sa ang kanyang kamay ay nangalay at ang kanyang kamay ay dumikit sa tabak. At ang Panginoon ay gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na yon. At ang hukbo ay bumalik na kasunod niya upang manamsam na lamang sa mga napatay. So yung eksena naman po dito, nasa Pasdamim ang mga Israelites nang lusubin sila ng mga Filisteo. Nag-alisan yung ibang mga tauhan. Pero itong si Eleazar, nagpaiwan at pinagpapatay yung mga Filisteo hanggang sa nangalay siya o kaya napagod ang kanyang mga kamay at dumikit o kaya nandigas na sa pagkahawak ng espada ang kanyang kamay. Buong lakas din po at yung ibinuhos ni Eleazar, buong lakas at buwis buhay pa. Hindi rin siya tumigil hanggat hindi pa tapos yung labanan. So, totoo, tunay na magiting na bandirigma itong si Eleazar. Samantalang tayo po, hindi naman laging buwis buhay. Minsan konting pagod lang. Minsan konting rejection, konting pawis, o kaya konting gastos, o kaya konting abala lang naman. Pero umaayaw na tayo, tumitigil na tayo sa laban. Bilang alagad ni Jesus, kawal din po tayo katulad ni Eleazar. Ibang labanan nga lang po. Kung sila para sa kaharian ni David, tayo naman po para sa kaharian at paghahari ni Jesus.
Sabihin ba natin, hindi naman ako kasing giting ni Eleazar. So, paano ko magagawa yung nagawa niya? Remember po kung saan nagsimula ang mga tauhan na ito ni David. Hindi naman sila nagsimulang magiting. Hindi naman sila nagsimulang magaling agad. At huwag tayong magduda sa kakayahan ng Diyos na piliin ka. Ang kasunod po sa verse 11, 12. At kasunod niya ay si Shama na anak ni Age na Hararita. Ang mga Filisteo ay nagtipon-tipon sa Lehi na kinaroroonan ng isang pirasong lupa na puno ng lentehas. At ang mga tauhan ay tumakas sa mga Filisteo. Ngunit siya ay nanatili sa gitna ng taniman at pinagtanggol ito. At pinatay ang mga Filisteo at ang Panginoon ay gumawa ng isang dakilang tagumpay. Yung tagpo naman po dito, nilusob ng mga Filisteo ang taniman ng lentehas sa lugar ng Lehi. Yung mga tauhan, tumakas. Nilusob sila ng mga Filisteo. Pero itong si Shama, yung kasama sa top 3 na magigiting na lalaking tauhan ni David, ipinagtanggol ang taniman at pinagpapatay ang mga Filisteo. Yung iba natakot sa kalaban, pero itong si Shama nanatili at ipinagtanggol ang lupain na pag-aari ng mga Israelita. Merong pagmamalasakit si Shama sa mga Israelites. Kung may pagmamalasakit din po tayo sa isa't isa bilang mga mananampalataya, bilang mga magkakapatid na tinipon sa isang kalipunan ng Diyos, kalipunan na pag-aari ng Diyos. So, katulad siguro ni Shama, malamang ipagtatanggol din natin ang isa't isa sa pag-atake ng mga kaaway. Ipagtatanggol natin ang isa't isa na nahahatak ng kamunduhan at mas maglalaan tayo ng panahon, lakas, para ma-involve tayo sa ministry. Kailangan katulad ni siya, merong pagmamalasakit. Meron tayong gagawin. Meron tayong pakialam sa mga kapatid natin sa Panginoon. Motivated by love. Pag-ibig na ayon sa Biblia. At kung napansin po ninyo, after ng mga ginawang sacrificial service ng mga magigiting na lalaki, ganito po ang binabanggit ng mga talata. Sa verse 10, at ang Panginoon ay gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na yon. At sa 12, at ang Panginoon ay gumawa ng isang dakilang tagumpay. So sa bawat yung sacrificial service ng mga magigiting na lalaki, ito yung kasunod. Ang dedikasyon nila at sakripisyo nila ay instrumento ng Diyos para sa ikatatagumpay ng kaharian ng Israel. Kaya hindi din po tayo dapat magduda sa kakayahan natin at kakayahan ng ibang kasama natin dahil ang Panginoon mismo ang gagawa sa atin ng tagumpay. Naging magigiting na kawal, naging mahuhusay na tauhan dahil sa Panginoon. Totoo po na kaya ng Diyos na magtagumpay siya without any human help, no? Magagawa ng Diyos ang nais niya kahit hindi tayo mag-participate. Pero hindi ba magandang bagay na niloob ng Diyos? Hindi ba magandang bagay na kinalugdan tayo ng Diyos na sa pamamagitan natin, na sa pamamagitan ng pag-participate natin, ay ma-accomplish niya ang mga gusto niyang mangyari, lalong-lalo na sa kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na sa pagtamo ng pangako ng buhay na walang hanggan sa mga tao sa paligid natin. Na habang kinakasangkapan tayo ng Diyos at nagbibigay siya ng tagumpay, nahuhubog naman tayo at lumalago tayo bilang mga lingkod at mga alagad ng Panginoon. Isang pribilehiyo po na maging lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng mga ministeryo dito sa loob o sa labas ng ating kongregasyon. Ministry is a gracious gift from God. Ang maging kasangkapan tayo ng Diyos para sumulong ang kanyang kaharian, para makarating sa maraming tao ang kanyang pangako, isang magandang biyaya, regalo sa atin yan mula sa Diyos. Isang pribilehiyo na tinawag at pinili ang isang katulad ko na sinner at unworthy. Isang pribilehiyo na pinili ang isang katulad natin na makasalanan, na mahina, pero ginawa niyang lingkod para sa kanyang kalooban.
Kasama tayo sa tinawag at mga pinili. Pero ang tanong, hanggang saan ang kaya nating gawin sa isang ministeryo o paglilingkod para sa kaharian ng Panginoon? Baka hanggang ngayon, mas pinipili natin palagi yung sarili nating kaginhawahan kaysa sa pagmamalasakit sa isa't isa. Or pagdating ba sa ministry o pagdating sa gawain sa Panginoon, ang lagi nating sagot, mamaya na lang, next time na lang. O kaya meron naman, mainit sa simula, pero madali ding manlamig. Nawawala ang apoy kapag pagod na, nawawala ang init kapag nagsasawa na. O kaya ang iba sa gawain para sa Diyos, barya-barya lang kung magbigay ng oras. Barya-barya lang kung maglaan ng kakayahan. Tipid na tipid yung para sa Diyos. Pero maramihan sa ibang mga bagay. Hanggang saan ang kaya natin gawin para sa kaharian ng Diyos? Paalala, hindi dahil sa gawa natin ang pagtatagumpay. Diyos ang gagawa ng tagumpay. Nagpapasakop o nagpagamit ang 3 magigiting na lalaki para sa kanilang kaharian. Magpasakop at magtiwala at magpagamit din tayo sa Panginoon para sa kaharian ng Diyos. Tingnan naman po natin ang ikalawang set ng 3 mula sa ating main verse. Ang 3 mandirigma. Yung 3 nauna po, pinangalanan. Ito pong kasunod, 3 din pero hindi pinangalanan. Bahagi pa rin naman sila nung pangkat na 30. Ang 30 o yung the 30 chief men. Sa ikalawang Samuel, chapter 23, verse 13 hanggang 14. Ang 3 sa 30 pinuno ay lumusong at pumunta kay David sa panahon ng pag-aani sa yungib ng Adulam, nang ang isang pulutong ng mga Pilisteo ay nakahimpil sa libis ng Rephaim. Si David noon ay nasa kuta at ang pulutong noon ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem. Ang eksena, panahon ng anihan, pumunta itong 3. Ikalawang set na po ito ng 3. Wala itong pangalan. Nasa kuweba noon o yungib ng Adulam si David. At yung mga Pilisteo nasa libis ng Rephaim at nagkampo sa Bethlehem. Ang distansya, yung distance ng layo ni David noon mula sa kuta niya sa Adulam patungo sa Bethlehem, merong halos 20 kilometer. Tandaan po natin yung eksena sa sitwasyon nilang ito. Basahin natin yung kasunod sa verse 15. May pananabik na sinabi ni David, diba? Nagpunta yung 3 doon sa yungib kung saan nag-stay si David. Nung nandun na yung 3, sabi dito ni David, may pananabik na sinabi ni David, o may magbigay sana sa akin ng tubig na maiinom mula sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. Nasabik si David, hindi naman dahil sa nauuhaw siya o wala siyang mainom na tubig dyan sa lugar na yan. Ang Bethlehem po, hometown yon ni David. Ibig sabihin, nung sabihin niya na nanadabik siya na makainom ng tubig mula sa Bethlehem, para bang ganito, kung ako po Bicolano, nananabik akong makakain ng pili. Yung delicacy, yung specialty sa Bicol. Or kaya kung ganito, kung kayo po ay nasa abroad, para bang nananabik kayo na makakain ng paborito ninyong pagkaing Pinoy mula sa hometown ninyo. Halimbawa, buko pie mula sa Laguna, o kaya bulalo or lomi ba sa Batangas, piyaya ba sa Iloilo ba yun? Tupig sa Tarlac, kaya mangga sa Guimaras or sa Pangasinan. Parang ganon yung pakiramdam ni David. Hindi naman siya nag-utos, nag-express lang siya sa kanyang tauhan ng longing na sana merong magbigay sa kanya ng tubig mula sa Bethlehem. Kung tayo po kaya yung 3 tauhan ng hari, narinig natin may longing o kaya may need or may nais yung ating hari, ano kaya gagawin natin? Deadman na lang? Kunwari walang narinig? O kaya mag-excuse tayo na marami akong gagawin, busy pa ako, iba na lang kaya yung gumawa, o kaya may iba namang gagawa niyan. So deadma lang. Ito pong 3, nung marinig ito, nung marinig nila sa hari nila ito, anong ginawa nila? At tandaan po natin, hindi sila inutusan.
kusa nila itong ginawa. Sa kasunod po sa verse 16, at ang tatlong mandirigma ay pumasok sa kampo ng mga Filisteo at umigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. Kumuha ng tubig at dinala kay David. Ngunit ayaw niyang inumin iyon, kundi kanyang ibinuhos na alay sa Panginoon. 20 kilometer nilakbay ng tatlo, makakuha lang ng tubig. Iba po yung mode of transportation nila noon. So yung 20 kilometer na yan, mas malamang, mas mahirap lakbayin yan kumpara sa panahon natin ngayon. At ang challenge pa, ang pinasok nila, kampo ng mga kalaban para makapag-igib lang. Siguro naglaan sila ng matibay-tibay, maayos na plano, kaya hindi sila namalayan ng mga Filisteo at nakapag-igib sila dun sa balon. Handa ba silang magbuwis ng buhay para lang sa tubig? Hindi po. Hindi para sa tubig. Handa silang magbuwis ng buhay para sa kanilang hari. Ganon nila kamahal ang kanilang hari na si David. Maaring sabihin natin, tubig lang nagpakahirap pa. Ang tingnan po natin sa ginawa ng tatlo, ang klase ng paglilingkod at klase ng pagsakripisyo nila ay hindi nakadepende sa liit o laki ng pangangailangan, kundi nakadepende sa halaga ng hari na pinaglilingkuran nila. May nais ang hari nila. Narinig nila, may longing yung hari nila. Kumilos sila. Ganon din po dapat sa ating mga Kristiyano. Ang ating paglilingkod, ang ating pagbibigay, at ang ating mga pagsasakripisyo, hindi nakadepende sa liit o laki ng pangangailangan, kundi nakadepende sa halaga ng hari na ating pinaglilingkuran. Kilala naman natin kung sino yung ating hari at alam natin kung ano yung nais niya. Sino ba yung ating hari? Sa Revelation chapter 17 verse 14. Makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat. Sino po yung kordero? Si Jesus. Kaya malinaw po na ang tinutukoy dito ay si Jesus, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sana makita natin ang halaga ng ating hari. Nang sa gayon, maglilingkod tayo sa Kanya, mahirapan man tayo, mawalan man tayo, o katulad sa mga tauhan ni David, handa silang ibuwis ang kanilang buhay para lang mapaglingkuran ang kanilang hari. Balik po tayo sa ating main story. Ano yung naging reaksyon ni David sa ginawa nung tatlo? Verse 16, ang tatlong mandirigma ay pumasok sa kampo ng mga Filisteo at umigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. Kumuha ng tubig at dinala kay David, ngunit ayaw niyang inumin iyon, kundi kanyang ibinuhos na alay sa Panginoon. Kinasasabikan niya ni David, pero hindi naman niya ininom. Sa halip, ibinuhos niya ito sa Panginoon bilang alay. Sa verse 17, sinabi niya, hindi ko ito kayang inumin, Yahweh. Para ko na ring iinumin ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito. Minsan pang nakilala ang tapang ng tatlong magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang yon. Pero hindi pinangalanan. Hindi ininom ni David ang tubig. Naging kasing halaga ng dugo ng tatlong nagtaya ng kanilang buhay yung tubig na yon na nakuha nila sa Bethlehem. Ang hindi po pag-inom ng tubig tapos ibinuhos pa ni David bilang alay sa Panginoon, hindi po yun pagbabaliwala sa ginawa ng tatlo, kundi pagkilala ni David sa grabing ginawa at sa grabing sakripisyo ng tatlo. Nagpapakita din po ito ng humility ni Haring David na parang sinasabi niya na hindi ako karapat dapat ng ganon katinding sacrificial service. Kaya ang ginawa ni David na itinapon niya or yung tubig inialay niya sa Panginoon, para na rin po niyang sinabing, ikaw Panginoon at para sa iyo nararapat ang ganito katinding klase ng sakripisyo. So pinapakita din po sa atin ni Haring David yung worth at value ng Diyos. At yun naman talaga yung dapat nating makita.
ang value, ang halaga ng ating Panginoon. At karamihan sa tagpong ito natupad kay Jesus. Si Jesus na totoo at higit na magaling na hari kumpara kay David. Sa Bethlehem din naman sinilang si Jesus. Hometown, kumbaga. Ang kalamangan ni Jesus kay David, dugo ni Jesus ang nabuhos. At ibinigay ni Jesus ang buhay niya. Siya ang nagsakripisyo para makainom tayo ng tubig na nagbibigay buhay, para masatisfy ang pananabik sa ating puso. Kumpara kay David, mga tauhan niya yung nagsakripisyo para masatisfy yung longing ni David para makainom ng tubig mula sa Bethlehem. Kumpara kay David, pinaglingkuran siya ng mga tauhan niya. Pero tayo, sa atin, si Jesus ang naglingkod para sa atin. Ang ating Panginoon at ang ating Hari, siya ang naglingkod, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ang point po mga kapatid, anumang gagawin nating paglilingkod, ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos, alalahanin natin ang laki ng sakripisyo at laki ng pagmamahal sa atin ni Jesus. Kung talagang itinuturing natin ang ating sarili bilang alipin, bilang alagad, bilang kaibigan, bilang kasangkapan ni Jesus para sa kanyang kaharian, hindi po yata talaga akma na hindi tayo kumilos at hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. Kung napansin po ninyo, sinadya ata ng writer na hindi pangalanan itong tatlo. Bakit kaya? Marahil, ang nais bigyan ng highlight, hindi ang ginawa ng tatlo at yung tatlo mismo, kundi ang makita ay ang halaga ng kanilang pinaglilingkuran na hari. Para sa atin po, maglilingkod tayo dahil sa halaga ng ating hari na si Jesus. Kahit hindi tayo pangalanan, kahit hindi tayo makilala, kahit hindi tayo ma-appreciate o kaya mapuri ng ibang tao, maglilingkod pa rin tayo. At kahit hindi tayo ma-recognize, o kaya kahit makalimutan yung mga ginawa natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod. Ano man ang kakayahan natin, ano man ang kaloob na binigay sa atin, maglilingkod tayo at ipapakita natin sa mundo, hindi yung tayo hindi yung tayong ipapakilala natin, hindi yung tayong ipapakita natin, kundi ang ipapakita natin kung gaano kahalagang paglingkuran at kung gaanong karapat dapat sa ating sakripisyo ang ating Panginoon at Hari na si Jesus. Naglilingkod tayo hindi para makilala tayo, kundi ang makilala at ang matanyag ay si Kristo. Although, syempre, dahil sa mga ginagawa natin at paggamit sa atin bilang kasangkapan ng Diyos, merong ilan o iba sa atin na makikilala ng ibang tao. Tulad po nitong binabasa nating ating main verse at sa huling bahagi ng listahan ng mga pangalan ng mighty men of David, binigyan ng or binigyan ng pangalan, kinilala ang kanilang pangalan. So ito po yung last part ng listahan, ang 30. Observe natin itong pagkakasulat sa huling bahagi ng chapter 23 sa ikalawang Samuel. Yung iba kasi pinangalanan lang, pero may ilan din po na isinulat pa yung kanilang mga nagawa bukod sa kanilang pangalan. So verse 18 and 19. At si Abisai na kapatid ni Joab na anak ni Seruah ay pinuno ng 30 at kanyang ginamit ang kanyang sibat laban sa 300 at kanyang pinatay sila at nagkamit ng pangalan bukod sa 3. Siya ang pinakabantog sa 30 at naging kanilang pinuno, subalit hindi siya umabot sa 3. Si Abisai hindi lang pinangalanan kundi isinulat din ang kanyang ginawa. Dahil sa kanyang ginawa, nakapatay siya gamit ang kanyang sibat ng 300 kalaban. Dahil sa kanyang ginawa, naging tanyag siya. At ayon po dito, si Abisai ang pinakabantog sa 30. So, sikat yan, pero hindi perfectly great katulad ng top 3. Hindi siya umabot sa 3 ayon po dito. Bakit? Mainitan ang ulo niya na si Abisai. Siya yung nag-volunteer na patayin si Saul. Siya din yung kasama ng kapatid niyang si Joab na pinatay nila yung commander ng army ni Saul na si Abner. At naging pinuno ng yung the 30, naging pinuno ng ang 30 si Abisai at pinakabantog sa kanila. Ang kasunod po sa listahan sa verse 20 at 21. Si Benaiah
na anak ni Jehoiada ay isang matapang na lalaki na taga Kabsil. Isang gumagawa ng mga dakilang gawa na kanyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel ng Moab. Siya ay lumusong din at pumatay ng isang leon sa isang hukay ng araw na bumagsak ang niebe. Siya ay pumatay ng isang Ehipsyo na isang magandang lalaki. Ang Ehipsyo ay may sibat sa kanyang kamay, ngunit si Benaya ay lumusong sa kanya na may tungkod at inagaw niya ang sibat sa kamay ng Ehipsyo at kanyang pinatay siya ng kanyang sariling sibat. So, nakilala din itong si Benaya. Marami din siyang kabayanihang nagawa at naging tanyag din siya. Sa kasunod, sa verse 22 at 23, ang mga bagay na ito ay ginawa ni Benaya na anak ni Jehoiada at nagkamit ng pangalan bukod sa 3 magigiting na mandirigma. Siya ay bantog sa 30, ngunit hindi siya umabot sa 3 at inilagay siya ni David na pinuno sa kanyang bantay. Pinapakita sa atin ang kwento na posibleng ang iba po na masipag sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon ay posible na maging kilala, katulad nila Abisai, katulad nito ni Benaya, na nakilala dahil sa kanilang mga ginawa para sa kaharian ng Israel. Pero hindi nila naging goal ang makilala. Resulta na lamang ng kanilang faithfulness sa kanilang hari. Kaya eto, naging bantog sila. Sa atin din po, maaring ang ilan makilala, pero maaring ang marami ay hindi ma-recognize. Nasa behind the scenes lang. Pero magpapatuloy po tayo dahil ang layunin natin hindi ang makilala tayo, kundi ang layunin natin ay makilala at mapapurihan ng tao ang ating Panginoon. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng kapatid na behind the scenes. Tuloy-tuloy po ang ating mga gawain. Tuloy-tuloy din po kasi ang inyong pagsuporta at pagbibigay hindi lang mga material o financial na suporta, kundi sa ibang mga paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Katulad nito mga kasunod sa listahan ng mighty men ni David, binanggit lang yung pangalan pero hindi na binanggit kung ano yung mga accomplishments nila na maaring meron at maaring marami kasi kabilang sila sa mighty men ni Haring David. Sa verse 24 and 25, si Asahel na kapatid ni Joab ay isa sa 30. Si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem. Si Shama na Harodita, si Elika na Harodita. Tuloy-tuloy na po natin itong basahin hanggang sa verse 39 at observe po natin yung pagkakasulat. Si Heles na Paltita, si Ira na anak ni Ekes na Tekoita, si Abisher na Anototita, si Mebonay na Hosatita, si Salmon na Ahohita, si Maharay na Netofatita, si Heleb na anak ni Baana na Netofatita, si Itay na anak ni Rebay na taga Gibeya sa mga anak ni Benjamin. Pangalan at mga pagkamamamayan na po yung nakasulat. Sa kasunod, sa verse 30 and 31, si Benaya na Peratonita, si Hiday sa mga batis ng Gaas, si Abialbon na Arbatita, si Asmabet ng Bahurim. Sa kasunod po, si Eliaba ng Saalbon, ang mga anak ni Hasen, si Jonathan, si Shama na Hararita, si Ahiyam na anak ni Sarar na Hararita. So verse 34 and 35, si Elifelet na anak ni Asbay na anak ni Maaka, si Eliam na anak ni Ahitofel ng Gilo, si Hesray ng Carmel, si Faray ng Arbita, si Igal na anak ni Nata na taga-Soba, si Bani na Gadita, si Selek na Amonita, si Naharay ng Berut ng mga tagadala ng sandatan ni Joab na anak ni Surya. 38 and 39, si Ira na Etreo, si Garib na Etreo, si Urias na Heteo. Silang lahat ay 37. So 37 silang lahat pero ang tawag o code name ng kanilang grupo ay 30. The 30. Ano ang kaugnayan nito at maaring itinuturo na mensahe sa atin? Binanggit lang yung pangalan pero hindi na nasabi kung ano yung great things na ginawa nila para mapasama sila sa listahan ng mga great men o mighty men of David. Ang layunin, makapaglingkod sa hari. Makilala man o hindi. Magpapatuloy bilang kawal, bilang alagad.
Tulad po sa ating mga elders na patuloy ang pangangasiwa sa ating mga lokal. Sa lahat ng mga tumatayong leaders ng mga local Bible studies. Sa lahat ng mga ministry leaders, sa mga prayer warriors. At kayo po mga kapatid na patuloy ang pagsuporta at pagsubaybay sa mga gawain katulad nito. Sa pamamagitan ng pagtataguyod nito, sa pag-share ng mga gawain ito sa inyong mga kakilala. Sa patuloy ninyong paglaan ng oras sa gawain ito. Magpapatuloy tayo bilang mga pinili, bilang mga kawal. Ganon din po sa mga magulang na faithful sa kanilang mga asawa, faithful sa kanilang pamilya. Sa mga estudyante na faithful sa kanilang pag-aaral. Sa mga negosyante, sa mga empleyado na faithful sa kanilang mga paghahanap buhay. Hindi man tayo lahat ma-recognize, hindi man tayo madalas mapansin sa mga mabubuting gawa natin para sa Panginoon. Magpapatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Paglilingkod, katulad ng mga mighty men of David, tapat na naglilingkod sa hari. Ang aral, mansaheng pinapaalala sa atin dito, magpakasipag sa paglilingkod. Sa pagtatapos po ng ating main story, huling binanggit na pangalan sa listahan yung binasa natin kanina ay si Urias na Heteo. Pamilyar po ba kayo? Maaring marami sa inyo kilala si Urias. Basahin ulit natin yung 2 Samuel chapter 23 verse 39. Si Urias na Heteo, silang lahat ay 37. Last but not the least, ito syempre, si Urias ay, kung makikilala natin, faithful warrior para sa kaharian ng Israel. Bigyan pansin po natin itong si Urias. Pagiging tapat ni Urias sa Israel, pero hindi siya pure-blooded na Israelita. Isa siyang Heteo na ang lahi nagmula o nakatira sa palibot ng lupain ng Kanaan bago pa ang panahon ni Abraham. So minority mga residente sila ng Israel o sa kaharian ng Israel. Si Urias, na-convert na lamang po ito sa Judaism. Naging faithful si Urias kay David at sa kaharian ng Israel. Naging faithful warrior itong si Urias sa kanyang haring si David at sa Israel, kahit hindi siya pure-blooded na Israelita. Sa kabila nito, nagawa siyang ipapatay ni David para makuha niya o makuha ni David ang asawang si Bathsheba at para mapagtakpan ang kasalanan ni David na pangangalunya. Ipinapatay ni David ang kanyang faithful warrior na si Urias. Si Urias ay faithful pero yung kanyang hari hindi. At ang mga nabasa nating pangalan o listahan ng mighty men of David na natili silang loyal sa kanilang haring si David sa kabila ng mga kasalanang nagawa ni David. Bakit kaya? Ano ang dahilan bakit nanatiling tapat itong mga tauhan ni David? Ayon po sa commentary ng mga Bible teachers o kaya mga Bible scholars na natiling tapat po itong mga mighty men of David dahil naniniwala sila na ang Diyos ay nananahan kay David at maaring gusto nilang maging bahagi ng ginagawa ng Diyos. Meaning po, kaya ginagawa ng mga magigiting na tauhan ni David ang kanilang paglilingkod sa kanilang hari ay hindi ito tungkol lang kay David. It is about God mismo. Kung si Urias ay naging tapat sa kanyang hari at ganoon din ang lahat ng mighty men, naging tapat sila sa hari kahit hindi tapat ang kanilang haring si David. Tayo po kaya ng mga Kristiyano na ang hari natin ay tapat. Kung sila, yung mighty men of David ay naging tapat sa kanilang haring si David kahit hindi faithful si David, tayo po kaya ng mga alagad ni Kristo, tayo pong mga Kristiyano na ang hari natin ay laging faithful. Kung itong magigiting na tauhan ni David, inialay ang kanilang lakas, inialay ang kanilang buhay sa paglilingkod, paano pa kaya tayo na ang ating hari
na ating pinaglilingkuran ay siya mismong nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kung yung top 3 at yung 3 magigiting na lalaki na walang pangalan at yung 30 sa ating main story ay naging tapat sa kanilang hari, nawa, maging tapat din tayo sa lahat ng ating sakripisyo at paglilingkod sa ating hari at Panginoon. Si Jesus ang hari ng lahat. Lahat ng bahagi ng buhay natin, si Jesus ang hari at karapat-dapat sa ating buong pusong paglilingkod. Amen? Ang payo po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na atin naman pong patuloy na pagbubulay-bulayan, ang huling talata nating babasahin, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon, matatag, nagpapatuloy, hindi natitinag. Dahil ayon po dito, alam nating hindi masasayang ang ating paghihirap para sa Panginoon. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Mga magigiting na alagad ni Jesus, ang biyaya ng Diyos sumainyo pong lahat.